So let's proceed our discussion to our first aid subject. So next is about nose bleeding o yung tinatawag natin na epistaxis. So ang medical term for nosebleed is epistaxis. They happen when tender blood vessels in the nose break. So commonly kasi dumudugo yung ilong ng isang pasyente kapag mainit yung panahon. Siguro nasubukan nyo na minsan, lalo na yung mga matataba, or yung mga mabilis uminit yung katawan nila kapag ganitong malinsangan yung panahon. Secondly, nagkakaroon din ng nosebleed yung mga na-injury, di ba? For example, nasiko during basketball. O kaya nasuntok ng kaklase mo kasi masyado kang maingay, mga ganyan. Pwede rin dahil sa mga medications, side effects. Okay, so that is about nosebleeds. So most often nosebleeds are only annoying and not a true medical problem, but they can be both. So napakalinaw sabi diyan, ang nosebleed kadalasan hindi naman yan medical problem eh. Pero very annoying kasi bigla siyang tutulo, akala mo sipon lang pero yung pala blood na pala. Okay, so what are the first aid management for nosebleed? First one is reassure the person, especially children, as crying increase blood flow. Kapag kapag adult, syempre hindi naman iiyak yan, no? Pero pag bata kasi, pag dumurugo yung ilong ng bata, magpapanik yan eh, kaya iiyak yan. Ngayon, kapag umiiyak yung bata, mas bumibilis yung pagtulo ng dugo sa ilong niya. Kaya mas maganda patahanin natin, di ba? Para ma-relax po yung bata. Secondly, sit the person up straight and drop their head slightly forward. Okay? Hindi po pwede na kapag dumurugo yung ilong ng pasyente, yung titingala po. Okay, huwag niyo pong patitingalayin kasi yung dugo sa ilong niya pwedeng pumunta sa leeg. Okay? Sa lalamunan. Diba? Baka mabulunan siya. So dapat medyo nakatungo. Okay? Medyo nakayuko dapat yung pasyente. Ganun po yung proper na dapat gawin. Hindi po yung nakagisnan natin, sinasabi ng matatanda na kapag dumugo yung ilong dapat titingala para hindi mahulog yung dugo. Okay, very wrong po yun. Dapat nakayuko po. Okay? Third one, apply continuous pressure to the soft part of nostril. So kailangan lang natin ipitin yung ilong sa loob ng 10 minutes. Tapos paghihinga, paano yun sir? Hindi ako makakahinga pag inipit ko yung ilong nyo. Pag inipit nyo yung ilong nyo sa loob ng 10 minutes, hindi ba kayo makakahinga? Yes, di kayo makakahinga kung doon lang kayo hinga sa ilong. Mamamatay na kayo nun, kaya dapat huminga kayo sa bunganga, diba? Sa mouth. So 10 minutes na nakiipit yung ilong, tapos ang paghinga sa bunganga muna, sa mouth. Without interruption yun dapat tuloy-tuloy. Next, encourage the person to breathe through their mouth while their nostrils are pinched. So habang nakaipit yung ilong, dapat yung paghinga ginagamit muna sa bunganga, sa mouth muna. Okay, of course, kailangan din pong paluwagin yung kasuotan ng pasyente. For example, kung lalaki naman, yung pasyente pwede naman tanggalin yung upper clothing. Kapag babae, siguro mas maganda tanggalin yung lock ng bra, lalo na kapag mahigpit yung pagkakasuot. After 10 minutes na inipit po yung ilong, tingnan kung nag-stop na yung bleeding. Okay? Papansinin nyo, mag-i-stop na rin yan. Kung dahil lang po sa maalinsangang panahon. If bleeding persists, seek medical aid. Yan. Kung halimbawa, after 10 minutes, meron pa rin, pumutulo pa rin yung dugo, yun, kailangan nyo nang pumunta sa pinakamalapit na medical facility. Okay, so, tell the person, kung halimbawa, nag-subside na, or tuloy-tuloy pa rin yung pagdurugo, wag pong isisinga yung nosebleed o yung dugo po sa ilong. Okay? Next.
Next one, we have choking. Sinabing choking, nabulunan. Diba? May mga pagkakataon na nabubulunan ang pasyente, tama po ba? Lalong-lalo na yung mga bata. Kasi alam nyo, pag bata, kung ano yung madampot, diba? Basta-basta na lang, bastang-basta na lang isinusubo sa agila ingal tuyang klase ng ugawanay. Okay, choking. Choking, also called foreign body airway obstruction or FBAO. Tandaan nyo yan ha. Pag sinabing choking, the other term for that is FBAO or foreign body airway obstruction. It's when something gets stuck in your airway. This prevents you from breathing normally. Okay, yun kasi yung maaring ikapahamak ng pasyente kapag nabulunan. Once na nabulunan ng pasyente, bumara po yung pagkain or kung anumang bagay sa lalamunan, mababaraan po yung airway niya at magkakaroon po ng tinatawag na asphyxiation. When we say asphyxiation, yan po yung hindi na po makahinga yung pasyente at maaari niya po itong ikamatay. So, choking most commonly occurs while eating. Food can easily get lodged in your windpipe or trachea or voice box, larynx, especially if you're laughing, talking, or eating quickly. Certain medical conditions also raise your risk for choking. Young kids might choke on anything from food to small toys or coins. Sila nga kasi yung kadalasan na na nagiging pasyente, yung mga bata. That's why kapag meron tayong kasamang bata sa bahay, much better na i-chop natin sa maliliit yung mga pagkain na pinapakain natin sa kanila. Okay, may mga bata kasing tamad nang ngumuya, minsan nilulunok na nila yun. So, nangyari, doon po sila nabubulunan. By the way, meron tayong dalawang klase ng choking. Meron pong partial choking at saka yung complete na choking. So, ito yun. Complete airway obstruction. Ibig sabihin, severe yan. Kapag complete obstruction yung nangyari, yung talagang natakpan yung airway ng pasyente, hindi po makakahinga yan. So, delikado po yun. Pero kapag partial lang yung nabulunan yung pasyente, pero kaya niyang umubo, kahit wag po natin bigyan ng first aid, basta pilitin niya lang na umubo ng umubo, lalabas din yan. Okay, may lalabas niya rin yan. Okay, so ito po yung yung mga symptoms kapag partial or severe yung choking. Kapag partial lang yung choking, meron pang loud coughing. Ibig sabihin, nabulunan siya pero kaya pa niyang umubo. Okay, nakakapagsalita pa kahit papano, tapos yung skin niya medyo reddish na rin. Pag severe choking naman, hindi na po makapagsalita talaga yan. Unlike sa partial choking, kaya pa magsalita kahit papano. Pero kapag severe yung choking, complete obstruction ng airway niya, hindi na po makapagsalita yan. Tapos, ang nangyayari, nakikita nyo yung pasyente, hawak-hawak na yung leg niya. Okay, tapos, pinipilit niyang umubo, pero napakahina. Dahil nga, natakpan na ng pagkain or ng any object yung throat niya, yung airway niya. Okay? High-pitch whistling sound, yan na po yung naririnig ng ng taong nabulunan. Parang meron ng tit, ganun yung naririnig niyan. Tapos makikita ninyo yung nail niya, tapos yung lips niya nagiging kulay blue na because of asphyxiation. Tapos maya-maya may matay na yan. Okay, magpapass out na yan. Tapos nodding in response to are you choking, and look of surprise, panic, or confusion. So those are the symptoms with a completely black airway. Ulitin ko, pag partial choking, kahit hindi para tayo mag first aid dyan, pero kapag complete choking, importante po na kailangan meron na po tayong gawing first aid treatment dun sa pasyente. So, first one, choking first aid for adults and children. So, iba ang treatment kapag adult yung nabulunan at iba din kapag bata yung nabulunan or sanggol. Okay? If an adult or child over age 1 shows signs of complete choking, tell someone else to call emergency service. If no one else is around, call yourself, but
put the phone on speaker and don't delay first aid. So ito yung mga dapat gawin. Una, stand to the side and a bit behind the person. So kapag adult po yung nabulunan, okay, ibig sabihin matanda na, kailangan po tayong pumesto doon sa likodan ng pasyente. Kapag bata naman, kailangan nating pumesto sa likodan ng pasyente pero lumuhod po tayo. Next one, use your non-dominant hand to gently support the person's chest. So kung halimbawa, ang dominant hand ninyo ay kanan, ibig sabihin ng dominant, ito yung mas malakas na kamay ninyo. Yung non-dominant hand ninyo na kaliwa, ito yung pang susuporta nyo dun sa kanan. Okay? Use the heel of the dominant hand. So ang heel ng dominant hand is ito. Yan yung heel ng dominant hand. Use the heel of dominant hand. Ito po yun. Okay, nakikita po, dominant hand. To strike the area between their shoulder blades. Yung shoulder po natin sa likod, meron po diyang sa likod. Ito sa likod po ng balikat po natin. Sa gitna, dun po natin bibigyan ng back blow or back slap. So 5 beses po yun. Mapabata or matanda, kailangan pong i-back blow. Ito yung pang back blow po natin. Yung heel ng kamay natin. Dun sa shoulder blade. Okay, by the way, ipapakita naman natin yung actual na execution nito sa Thursday. Kasi ang topic natin sa Thursday is about cardiopulmonary resuscitation and ito, yung Heimlich maneuver. Okay, tsaka triangular bandage. Sa Thursday yun. Kung may pasok. Pero kung wala ng pasok, edi congrats sa inyo. Mababa bakasyon nyo. Okay, next. If 5 back blows aren't enough, do up to 5 abdominal thrusts. Okay. So kung halimbawa, yung nabubulo ng pasyente, binira natin ng 5 back blow sa likod, sa shoulder blade niya, pero hindi pa rin lumalabas yung nakain niya. Okay, yung nakabara sa airway niya. Ang gagawin na natin is yung Heimlich maneuver. So kailangan natin ng 5 abdominal thrusts. So itong kamay natin, lalagay natin dito sa tiyan. And then tutusok po natin na parang pa letter J, pag ganun. Okay? 5 beses din na ganun. If the person is still choking, repeat this sequence of 5 back blows and 5 abdominal thrusts until the object comes out or medical helps arrive. Yan. So ulitin natin, summarize natin. Pag meron pong pasyenteng nabulunan, complete choking or complete airway obstruction, ang una natin gagawin, tumawag po sa 911. Okay? Pagkatawag sa 911, pumesto po tayo sa likod ng pasyente, magbigay ng 5 back blows. Okay? Kapag hindi pa lumabas yung bumara sa lalamunan ng pasyente, gumamit naman po ng 5 abdominal thrusts, 5 din. So 5 back blows, 5 abdominal thrusts. Pag hindi pa rin lumalabas, ulitin yung proseso hanggang sa dumating po yung ambulansya o yung medical responder po natin. Okay, so ito yun if the person goes unconscious, kasi minsan nagiging unconscious na yung victim. Lalo na kung ginawa nyo na yung back blows tsaka yung abdominal thrust, hindi pa rin lumalabas yung nakabara sa lalamunan. Syempre hindi nakakay ngayon, hindi magtatagal, mawawalan nyo ng malay. Pag nawalan nyo ng malay, then do CPR. If you are doing CPR, kahit hands only CPR lang yan, it's big help. Just 100 to 120 chest compression. Pero kung medyo marunong na kayo mag CPR, 'di ba? Tuturuan ko naman kayo sa Thursday. Kailangan 30 compression and 2 blows, yung mouth to mouth resuscitation. Okay? So next, ito po yung itsura ng abdominal thrust. Diba, kung papansinin nyo, sa baba ng sternum, dun po nakapwesto yung dominant hand. So ito po yung pangtutusok natin. And then J motion, pag ganun. Paangat. Okay, tusok, angat. Parang letter J. Okay, ang tawag po dyan ay Heimlich maneuver. Sa bata, ganito naman po yung itsura. Kailangan pong mag-kneel or lumuhod doon sa likod ng bata. Okay, now, kapag ang pasyente naman ay infants, ibig sabihin under 1 year old, ano ang dapat gawin? So una, tumawag po ng 911. Turn the infant over, they're lying face down across your non-dominant arm. Okay, ganito yan
Iba kasi yung adult at saka yung child kasi nakakatayo sila. Pero kapag infant, hindi pa nakakatayo yan. So, ang gagawin po natin, yung non-dominant hand natin, yun yung pang susuporta natin dun sa dibdib ng bata. Kasi ang itsura ng bata dyan, nakadapa siya sa kamay mo. Okay, tapos yung ulo niya ay medyo nakababa kaysa sa dibdib niya. Mamaya pakita natin yung itsura. Use your non-dominant hand to support the infant's head and neck. And gawa din tayo ng 5 back blows sa likod po ng sanggol. Okay? Kung halimbawa hindi pa lumalabas yung nakabara doon sa airway ng infant or ng sanggol, kailangan nating pahigayin yung bata and kailangan din natin bigyan ng abdominal thrust. Okay? Yung abdominal thrust na gagawin natin dun sa sanggol, hindi po kagaya ng sa adult. 'Di ba? Madudurog yung buto nun. Ang gagawin lang natin na abdominal thrust pag sanggol is thumb lang po. Ito lang. Okay, thumb lang or 2 fingers. Yun lang po yung pangtutusok natin dito sa sternum, sa baba ng sternum ng bata. Okay? So paulit-ulit lang na gagawin yon hanggang sa lumabas yung nakabara dun sa lalamunan ng bata, okay? Or sa airway ng bata hanggang sa dumating yung tinawagan natin ambulansya. Of course, parehas din kung halimbawa nawalan ng malay yung bata dahil nga ilang minuto o segundo nang hindi humihinga, kailangan natin bigyan ng CPR. Okay, so ito yung sinasabi ko kanina. Kapag infant, yung victim natin, yung patient natin, dapat po ganyan yung itsura. Yung non-dominant hand, yun po yung nakasupport sa dibdib at sa neck ng bata. And then yung dominant hand, yun po yung gagamitin natin na pang back blow doon sa shoulder blade ng bata. Ano yan? Morning. Okay, so ganito. Pag abdominal thrust, ganyan din yung itsura. Kailangan din nakababa yung ulo ng bata. Tapos kahit 2 fingers lang yung gamitin. Okay? So that is the process when we are giving first aid treatment for choking sa adult at saka sa infant. Okay, next, dizziness. Pag sinabing dizziness, pagkahilo. Ano pag dizziness? It's a word that is used to describe 2 different situations. Ang pagkahilo kasi ng isang tao, dalawa yan. Pwedeng lightheadedness. Yung lightheadedness, yan yung klase ng pagkahilo na feeling ng pasyente tutumba na siya. Okay, yung nanghihina siya. 'Di ba? Yan yung nangyayari sa inyo kapag nagmasi-masi tayo tapos hindi kayo prepared. Sinabi kong wag magpuyat, nagpuyat. Sinabi kong kumain ng tama, hindi kumain ng tama. 'Di ba? So ano mangyayari? Magbabag down, magkakaroon ng lightheadedness. Yung isa naman, yung tinatawag natin na vertigo. Pag sinabing vertigo, yung pakiramdam ng pasyente dyan, umiikot yung paningin niya. Okay? So, dalawa ang maaring mangyari kapag dizziness ang sitwasyon. It could be lightheadedness and vertigo. So, what are the first aid treatment sa dizziness? So, unang-una, dapat yung pasyente natin nakaupo or nakahiga. Halimbawa, yung ginagawa natin dito, 'di ba? Kapag may masi-masing nagaganap tapos may hilo na yung bata. Hihimatayin na. Anong ginagawa natin? Pinapaupo natin. Pinapahiga. Pero hindi rin advisable 'yun. Sa atin kasi, kung alam nyo na parang dumidilim na yung paningin ninyo, mag-stop na kayo mag-exercise. So, ang gagawin nyo dyan, maglalakad kayo. Maglalakad-lakad muna, tapos tingala lang. Huminga ng malalim. Inhale, tapos exhale. Inhale, tapos exhale. Just do deep breath exercise. Hihinga ng malalim, tapos paabutin natin yung hangin hanggang sa diaphragm. Tapos kapag ibubuga natin yung hangin, para ka mag-ihip ng kandila. Inhale, exhale. Ganon. Paulit-ulit na ganon. Hanggang sa makarecover yung internal organs ninyo, particularly yung lungs ninyo. Para maiwasan natin yung pagkawalan ng malay, di ba? Pang mahina lang kasi yan. Kaya nyo gawa ng paraan yan. Next, if the person gets lightheaded when standing up, the person should stand up slowly. Kung halimbawa, pinaupo natin yung pasyente, di ba? Sa tingin niya, naka-recover na siya, papatayuin na natin, tapos parang nahihirapan pa siya, paupuin natin ulit.
Huwag natin pilitin. Then, avoid sudden changes in position. Kasi nga nahihilo siya. Kailangan stay still lang. Diba? Huwag pong galaw ng galaw. If the person is thirsty, have them drink fluids. Kung halimbawa, nauuhaw yung pasyente, painumin natin ng tubig. Okay? Pero tandaan ninyo, kapag ang pasyente ay hinihingal, wag niyong papainumin ng tubig, baka malunod, mamatay ang pasyente ninyo. Okay? Kailangan, kung gusto niya uminom ng tubig, yung paghinga niya ay more normal naman. Okay? Wag naman yung kasagsagan ng humihingal siya, papainumin mo ng tubig, malulunod siya. Okay, avoid bright lights. Okay, kapag nahihilo, wag po nating iilawan yung mata niya. Okay, wag masyadong malakas yung ilaw. Okay. So that is about dizziness. Now, let's talk about seizure. So, ang alam ko, ito na yung last na topic natin. Pag sinabing seizure, magkaiba ang seizure sa epilepsy. Pero pareha silang nangingisay. Okay? Iba yung seizure sa sa search and seizure, yung sa search warrant, iba yun. Ang seizure sa medical term, ito po yung nangingisay yung pasyente. Because of sudden increase of electrical shock sa utak ng pasyente, kaya po siya nangingisay. Okay? Ganyan din yung nangyayari sa may epilepsy. So, the difference between seizure and epilepsy, simple lang. Kapag seizure, once lang yan. Maaring once a day. Pero kapag epilepsy, nasa 2 or more times or twice or more na nagkakaroon po siya ng seizure. So, mas delikado po yung parang sakit na talaga niya. Okay, so let's define seizure first. It is a sudden burst of electrical activity in the brain. It can cause changes in behavior, movements, feeling, and level of consciousness. Of course, pag may nakikita kayong pasyente na nangingisay, huwag nyo pong itatali. Okay? Hayaan nyo lang na mangisay siya. Okay? Kasi pag tinali nyo, magkakaroon lalo ng injury yan. Yung iba, may nakita ko, habang nangingisay, habang nag-epileptic, nag-epilepsy yung pasyente, nilagyan ng panyo yung bibig. Okay? Wala kayong dapat ilagay dyan. Baka mamaya malunok niya pa yung panyo. So, ito yung mga first aid for seizure. First one is stay calm and remain with the person. Okay? Kapag, halimbawa, meron kayong kadate, di ba? Hindi nyo alam yung boyfriend nyo or girlfriend nyo, meron palang sakit. May epilepsy pala. Or, biglang nagka-seizure, huwag kayong magpapanik. Di ba? Hindi yan mamamatay. Hindi yan mamamatay. Hayaan nyo lang, stay calm and remain with person. Huwag nyo siyang iiwan. Second, keep them safe and protect them from injury. Paano natin po protektahan sa injury? Siyempre, kung kapag nangingisay siya, baka mamaya umikot-ikot siya, mamaya mahuhulog na siya, di ba? Baka mamaya nasa second floor kayo and then walang harang, ikot siya ng ikot, tapos mahuhulog na, harangan nyo naman. O kaya itulak nyo siya palayo doon sa paghuhulugan. Or kung meron man siyang tatamaan ng mga matigas na bagay na maaring makasakit sa kanya, tanggalin po ninyo. Okay, third, place something soft under their head. So, importante po ito. Kapag may seizure or epilepsy ang isang pasyente, maglagay po tayo ng unan sa kanyang ulo. Okay, kung halimbawa naman, meron po siyang mahigpit na kasuotan. For example, fitted yung yung damit niya. Kung may botones naman, tanggalin na lang po natin yung botones niya. Okay, after the seizure is over, halimbawa tapos na yung pangingisay niya, roll them on their side. Kung meron pong pagkain or fluid sa bunganga niya. Okay? Kasi kapag hindi po siya nakaside, pag nakatihaya siya, nakasupine position siya, tapos merong lamang yung bibig niya, mabubulunan yun, 'di ba? Baka after seizure, ang mangyari naman sa kanya, choking naman. Okay? Napakaraming problema naman ng kadate mo kung ganoon. So pag ganoon, igilid po natin para hindi siya mabulunan. Next, reassure the person until they recover. Okay, so kailangan hindi natin siya iwan. Let's make sure na bago natin iwan, dapat naka-recover na yung pasyente. So kailangan din nating orasan kung ilang minuto nang nagkaka-seizure yung pasyente. Kasi baka mamaya 1 oras nang nagkaka-seizure yan. Ako, yun, pwede na siyang mamatay. Pero kadalasan, ang seizure or epilepsy, dumatagal lang yan ng minutes
Mga 3 to 5 minutes lang yan. Tapos mag-i-stop na. Do not put anything into their mouth. Ito yung sinasabi ko kanina. Kapag mayroong seizure or epilepsy na nangyayari sa pasyente, wag po tayo maglagay ng kung ano-ano sa bibig niya. Wag po nating itatali. Baka mamaya, ang gawin nyo, itali nyo, iposas nyo, para lang hindi mapigilan yung paggalaw niya. Mas lalo po siya magkakaroon ng injury nun. Okay, so ganito po ang kailangan gawin to help a person having a seizure. So first one, keep the person safe. Kung merong mga lamesa, upuan sa tabi ng pasyente, ilayo po natin. Make sure the person is breathing properly. Okay, next. Yun nga, kailangan natin maglagay din ng unan sa ulo niya. Kasi very prone sa injury ang ulo natin. Alam nyo naman yan. Time to seizure. So, dapat ang seizure niya is hindi nalalagpas ng 5 minuto. Pag lumagpas ng 5 minuto, yung pasyente na nangingisay dyan, tumawag na kayo ng ambulansya. Delikado na yan. And then, last one, stay with the person. Okay? Kailangan i-reassure nyo na fully recovered na siya bago nyo siya iwan. Okay, so that's it. So, yun po yung coverage ng meter mixom nyo tomorrow. So, good luck. By the way, passing grade pala 40, no? Kaya nyo na yan.